Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Yan, have a blessed uh, Friday. Amen. Sa araw po na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yan, salamat po sa ating Diyos at muli po niya akong ininako sa oras na ito upang ibahagi sa bawat isa po sa atin yung nais sa atin iparating ng ating Panginoon. Dito po matatagpuan sa Juan chapter 20 verse 27. 29. Yan. Sabi sa Juan chapter 20 verse 29. Yan, pakita ko po sa inyo. Yan, sabi dito, Juan chapter 20 verse 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakakita at gayunmay nagsisisampalataya." Amen. Ito po nang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa alagad po niya na si Tomas. Amen po, no? Sabi po ng ating Panginoon, sinabi niya kay Tomas, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisisampalataya. Amen. Si Tomas po kasi dito, amen po, hindi siya naniwala sa mga patotoo na mga alagad po o yung mga kasama niyang mga apostol, na kung saan si Jesus po dito ay nagpakita sa kanila. Si Tomas po kasi dito, wala siya dito nung nagpakita si Jesus sa ibang mga apostol. Kaya si Tomas, sabi niya, hanggat hindi niya nahihipo o nahawakan ang kamay ng Panginoong Hesus na may butas ng pako, yung sa tagiliran, ay hindi siya sasampalataya. Amen? Pero kapag nakita niya si Jesus, personal, doon siya maniniwala. Kumbaga, may tinatawag tayo, di ba, na to see is to believe. Amen? Bilang tao, di ba po, kailangan muna na merong nakikita bago maniwala. Amen. So, yun po, no? Parang ganito din po si Tomas. Pero ito nga yung sinabi ni Jesus Christ, nagpakita po si Jesus sa kanya. Yan, personal. Then, sabi ni Jesus, o sige, hawakan mo yung kamay ko, ipasok mo yung kamay mo dito sa butas ng aking tagiliran. Namangha at nagulat si Tomas po dito. Kaya sabi po ni Jesus Christ sa verse 29, sinabi kay Tomas, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisisampalataya. Di ba po? Sinabi ni Jesus kay Tomas na mapalad daw po ang isang tao na kahit na hindi pa nakikita si Jesus Christ, pero nananampalataya na siya kay Jesus. Amen? Kasi tayo, di ba, bilang tao, yun nga yung ating di ba, na to see is to believe. Kailangan may makita na muna tayo. Amen, bago tayo maniwala. Pero dito baliktad yung nais ng Panginoon sa atin. Ang nais ng Panginoon yung manampalataya ka. Amen. Sabi rito, yan, yung manampalataya ka at makikita mo. Kasi 'di ba sa atin nga, 'di ba, kailangan may makita muna tayo bago tayo maniwala. Pero dito naman, pinapakita dito sa verse na to, manampalataya tayo at makikita natin. Kumbaga, believe is to see. 'Yun. Kabaliktaran, 'di ba? Sa tao ang ating to see is to believe. 'Di ba? Kung pagbabaliktarin po natin, believe is to see.
Ibig sabihin, maniwala muna tayo bago tayo makakakita. Amen? So dito, sinasabi ni Jesus Christ na mapala daw po tayo. Amen? Kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya ng buong puso kahit hindi pa natin siya nakikita. Dahil ito yung nais sa atin ng Panginoon na sampalatayanan po natin siya ng buong sikap, buong puso. Although hindi pa natin siya nakikita kasi dito 'di ba si Jesus Christ nagpakita siya sa mga apostles niya. Tapos si Tomas hindi pa nga naniwala kasi hindi pa niya nakikita si Jesus Christ dito. Pero nung nagpakita na si Jesus Christ sa kanya, doon na siya naniwala at namangha na si Jesus ay muling nabuhay. Amen po. At nakita ni Tomas dito yung mga butas ng pako sa kamay at sa tagiliran po ni Jesus Christ. Amen. Doon siya namangha at naniwala, sumampalataya. Baga, sa atin ngayon, although na hindi pa si Jesus Christ nagpapakita sa atin or hindi pa natin siya nakikita, personal at nahawakan at nakikita, hindi pa natin nakikita ang kanyang mga butas sa kamay, amen, sa paa, sa tagiliran. Tunay po na nais ng Diyos na makita sa atin yung pagsampalataya po natin sa Kanya. Amen. Yung tipong kahit na hindi natin pa siya or hindi pa natin siya nakikita, pero buong puso tayong nananalig sa Kanya. Amen. Nagtitiwala tayo na may magagawa siya. Amen. May magagawa siya. Malaki ang magagawa ni Jesus. Amen. Sa buhay ng bawat isa. Amen po, no? Kaya ang nais ng Panginoong Hesus, sampalatayanan mo siya. Pagkatiwalaan mo siya sa buhay mo. Amen. Ano man po yung mga kinakaharap mo, kinakaharap natin sa buhay. Amen po. Kung wala ka mang financial o ano pa man yan, manalig ka sa Panginoon. Kaya nga may sinasabi dito sa Hebreo 11 verse 1, na sinasabi dito sa Hebreo chapter 11 verse 1. Yan, sabi dito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Although na hindi pa natin nakikita yung hinihingi natin sa Panginoon. Amen. Pero meron tayong kapayapaan sa puso, sa isip. May kapanatagan tayo. Amen. Habang hinihintay natin yung ibibigay ng Lord sa atin, meron tayong kapanatagan. Bakit? Kasi nananampalataya tayo ng buo sa Panginoon. Amen po, no? Kaya nga ang importante sa atin dito, yung manalig tayo kay Kristo. Yun lang naman yung nais sa atin ng Panginoon. Manalig tayo sa Kanya. At wag pong mawawala yung trust natin sa Kanya, which is yung pagtitiwala. Yan po yung mahalaga. Amen po. Sa buhay natin at sa harapan din ng Panginoon. Na wag natin pagdudahan si Kristo. Wag tayong mag-alinlangan sa kung ano man po yung maaaring gawin niya sa buhay natin. Ano man yung mga needs mo, diba? Ask ka kay Lord, ibibigay naman niya yon. Amen. Antay lang natin yung ibibigay niya. Mag-antay tayo ng may pagtitiis, ng may pananampalataya. Amen. At yun, hinihingal ako. Yan, hinihingal po ako dahil ako ay nalalapit na ang aking panganganak. 3 weeks na lang po ay manganganak na po ako. Kaya ganito na rin din po ako magsalita. Parang kinakapos, hinihingal na. Pero kailangan ko kasi din ma-share yung naisabihin sa atin ng Panginoon. At ito yung verse na inilalagay niya sa isip ko na ang sinasabi ni Jesus Christ sa atin, sa atin na mapapalad po pala ang isang tao o mapalad pala tayo kung tayo po isasampalataya sa Kanya kahit hindi pa natin siya nakikita. Amen. Even yung mga bagay na hinihingi natin, makakaasa tayo na marireceive natin, matatanggap natin. Amen. Dahil bakit?
dahil buhay at tunay, makapangyarihan, mapagbiyaya. Amen. Yung sinasampalatayanan natin sa buhay, which is si Jesus Christ, ang Diyos Ama. Amen po, no? Kaya, salamat sa Diyos, nakapag-share po ako. Hindi man po ganun as in kahaba yung pagpapaliwanag dito po sa verse na binigay sa atin ng Lord. Simple lang yung nais sa atin iparating ng Diyos. Have faith in God, although na hindi pa natin siya nakikita na hawakan, sampalatayanan po natin siya. Amen? Kaya nga, wag natin ikatwira na saka ako maniniwala kapag may makita ako. No. Kailangan hanggat wala ka pang nakikita, pero sumasampalataya ka kay Kristo. For example, yun nga, kahit na hindi mo pa nakakamit yung isang bagay na hinihingi mo sa Panginoon, pero buong puso kang nananalig sa Kanya na, Lord, I know, nalalaman ko na ipagkakalob mo yung hinihingi ko at nasa akin na. I receive it and I claim it. 'Di ba? Kini-claim mo na nasa sa iyo na yung hiningi mo sa Panginoon. Although na hindi mo pa nakikita at hindi mo pa nahawakan. Pero buong puso ka na tinanggap mo na. Amen. Nasa sa iyo na, binigay na ng Panginoon. Amen. Ang Diyos naman talagang kapag buong puso kang nananalig sa Kanya, talagang iso-surprise ka niya. Amen. Parang ako kahapon, testimony ko lang, pumunta ako ng tindahan. May nakita akong maliit na pakwan. Gusto kong bumili. Kaya lang, may binili na rin kasi ako kahapon na kamatis. Tapos nahihirapan na rin din sa magbuhat dahil mabigat. May kamatis, tapos kung bibili pa ako ng pakwan, 2 na yung bitbit ko. Tapos hinihingal pa ako maglakad. Then, sabi ko sa isip-isip ko, saka na lang. Maliit lang naman siya na pakwan. Sabi ko, saka na lang ako bibili ng pakwan. Sabi ko gano'n sa isip-isip ko. Makakabili rin ako ng pakwan. Then, kagabi, pumunta po yung kapatid ng asawa ko, yung lalaki, dito sa bahay. Nagbigay po ng malaking pakwan. As in, dapat yung bibiling ko sanang pakwan kahapon, as in maliit lang. Pero yung binigay ng Lord kagabi sa pamagitan ng kapatid ng asawa ko is napakalaking pakwan. Amen. At doon ko nakita na si Lord, amen, nagso-surprise siya na hindi natin nalalaman. Gugulatin ka na lang niya na, bigay pala ito ng Panginoon. Kasi nakita nga ng Diyos yung desire ko na gusto kong kumain ng pakwan, pero hindi ako makabili dahil, di ba, meron nga akong nabiling kamatis at nahirapan na rin akong magbitbit. And praise God, nakita ng Diyos yung yung desire ng puso ko na gusto kong kumain ng pakwan. Binigyan niya ako ng pakwan. Ang laki. Amen, ang laki ng pakwan na binigay ng Lord kagabi. And dun ko nakita na God is good. Siya ang Diyos na mapagbiyaya. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Lahat Kanya ibigay sa atin. Amen. Maliban lang kapag sama-sama, yun ang hindi niya ibibigay. Basta sa mabuti lang. So, yun lang mga kapatid, mga kaibigan, konting sharing and konting testimony rin sa aking buhay patungkol sa pakwan at sa kabutihan at blessing ng Lord sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa. Kaya tayo ng Lord pagpalain. Basta't magtiwala lang tayo sa Kanya. It's not see is to believe, no? Kundi bagkos believe is to see. Maniwala ka na muna sa makakakita na ibibigay ng Lord ang pangailangan mo. Amen? So, yun lang mga kapatid. God bless us all. Don't forget that Jesus loves you and I love you all. See you next time in God's will, not my will. Bye-bye! Salamat sa Diyos!